Nasa mismong starting line pa lang noon si Tadakoro, at nang magsimula itong pumadyak ay napansin ni Ishigaki na nanginginig ang katawan nito. Halata rin ni Miss Ota na hindi maganda ang kondisyon ni Tadakoro dahil naramdaman din niya iyon nung isang taon dahil sa tindi ng init. Hindi pa man nakakalayo ay napahinto na kaagad ito dahil sa panghihina, habang ng mga oras na iyon naman ay iniisip ni Onoda na baka nagkaaberya ang bike ni Tadakoro. Dahil doon ay nagtanong si Naruko kung hihintayin ba nila iyon pero dahil kasalukuyang kapantay nila ang mga taga-Hakone ay sinabi rin ni Naruko na hindi magandang ideya kung babagalan nila dahil tuluyan silang mauunahan ng mga kalaban. Naalala ni Makishima ang sinabi ni Tadakoro kahapon na kung hindi man ito kayaning makatakbo ay magpatuloy lang sila, kaya iyon nga ang ginawa ni Makishima at sinabi kay Onoda na siya muna ang aalalay sa team. Nagulat ang dalawa nang sabihin niya na iiwanan nila si Tadakoro, at ipinaliwanag niya na doon sa Inter-High ay tatakbo sila ayon sa layo ng oras kung paano sila natapos kahapon sa pangunguna ng nanalong ace. At dahil tatlo ang nanalo kahapon ay tatlo din team ang maglalaban para sa pangalawang araw para habulin ang kani-kanilang ace, nang sa ganun ay tatakbo sila bilang isang team at sabay-sabay sa finish line ang buong grupo. Sinabi ni Makishima na tama ang sinabi ni Naruko kanina na hindi nila kayang maghintay para sa isang miyembro lang ng team sa ngayon. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Naruko at sinabing ang pangalawang araw ang long stage kaya iyon sana umano ang pagkakataon ni Tadakoro na patunayan na siya talaga ang human bullet train, kaya sinabi ni Naruko na kahit anuman ang dahilan ng pagbagal nito ay hintayin nila iyon at saka sila tumakbo bilang team. Ngunit sa halip ay nagalit lang si Makishima kaya nahal ata ni Onoda na hindi ang bisikleta ni Tadakoro ang problema. Nang mga oras na iyon ay susuko na sana si Tadakoro sa paghabol sa kanilang team, nang biglang dumating sina Teshima at Aoyagi dahil napansin ng mga ito na hindi maganda ang pakiramdam ni Tadakoro. Gayunpaman, sinabi ni Tadakoro na ayos lang siya kaya lumapit ang dalawa para itulak siya dahil alam ng mga ito na kakayanin niya ang natitirang 3 kilometro na layo ng burol, at pagkatapos yun ay isang mahabang pababa na. Kung bibilisan umano doon ni Tadakoro ay makakahabol pa ito sa team. Ayaw nila na sumuko ito sapagkat higit kailanman ay kailangan ng Team Sohoko ang lakas ni Tadakoro. Lumakas ang loob nito kaya itinulak na ng dalawa si Tadakoro, ngunit binalaan sila ng isang lalaki at sinabing kapag ipinagpatuloy nila iyon ay mapipilitan ang mga ito na bawasan ang puntos ni Tadakoro. Kasunod yun ay lumampas na dito ang pulutong ng mga siklista kaya inisip nito na tuluyan na siyang napag-iwanan at nauwi lang sa wala ang pinaghirapan niya kahapon. Samantala, hanggang sa mga oras na iyon ay kinukumbinsi pa rin ni Naruko si Makishima na hintayin si Tadakoro kaya napilitan na si Makishima na sabihin ang totoong nangyari doon. Nagulat ang dalawa nang malaman na nahimatay kahapon si Tadakoro, at hanggang ngayon ay hindi pa rin umano mabuti ang pakiramdam yon. Pero sa halip na sukuan ay sinabi ni Onoda na kung ganun ay mas lalo nilang dapat tulungan si Tadakoro, bagay na hindi pa rin sinang-ayunan ni Makishima. Para dito ay kailangan nilang mahabol ang kanilang ace sa lalong madaling panahon, kaya hindi umano ito makakapayag na dalawa na ang malalagas sa team nila. Nangako si Onoda na ibabalik niya sa formation si Tadakoro pero sinabi ni Makishima na maikli lang ang paakyat ng rutang iyon at kasunod na ay ang mahabang pabulusok, at dirdiretso na sa kapatagan kaya wala na umanong rutang paakyat para sa climber na tulad ni Onoda. Gayunpaman, nakiusap pa rin si Onoda kay Makishima na tulungan si Tadakoro sapagkat iyon umano ang tungkuling iniatang sa kanya ng kapitan. Nang mga oras na iyon ay hirap na talaga si Tadakoro at iniisip nito na hindi niya nakakayanin pa, nang bigla niyang makita sa unahan niya si Onoda na naroon umano para sunduin siya. Dahil doon ay sinabi ni Miss Ota na 2 miyembro na ang laglag sa mga taga-Sohoko. Nung una ay nag-alala pa si Tadakoro para kay Onoda dahil mapapag-alitan umano ito ni Makishima kaya pilit niya itong pinababalik, pero sinabi ni Onoda na hindi siya aalis kung hindi ito kasama sapagkat iyon umano ang tungkuling iniata sa kanya ni Kinjo, ang dalhin ang buong team sa finish line. Samantala, habang patuloy na pumipidal ay sinabi ni Makishima sa kanyang sarili na isa siyang praktikal na tao na hindi naniniwala sa panaginip, pero nang makita umano nito ang mga mata ni Onoda ay napagtanto nito na pwede palang magkatotoo ang panaginip, kaya naman pinayagan niya si Onoda at pinanghawakan ang pangako ng bata na ibabalik si Tadakoro kahit anong mangyari. Malaki ang pasasalamat ni Tadakoro kay Onoda sapagkat dahil dito ay nabigyan siya muli ng pag-asang pumadyak kasama ang team. Pero biglang naputol ang iniisip niya ng laitin siya at yabangan ni Daitsubo bago sila tuluyang umusan nito. Nais sana ni Tadakoro na habulin iyon pero naisip niya na nananatili si Onoda ng ganoong kabilis dahil sa kondisyon ng katawan niya. Ngunit biglang si Onoda na mismo ang nagsabi sa kanya na habulin nila si Daitsubo kaya pumayag siya pero sa kondisyon ni Onoda na sabay silang kakanta ng paborito nitong kanta na pinamagatang Love Hymn. Nung una ay ayaw iyong gawin ni Tadakoro pero nang sabihin ni Onoda na nakakaramdam umano ito ng ibang klaseng lakas pag kinakanta iyon ay pumayag na rin si Tadakoro, alang-alang sa pagpadyak nito ng mabilis. Sinabi niya kay Onoda na kumanta na ito dahil kung iyon lang ang tanging paraan para makahabol sila sa kanilang team ay gagawin niya iyon.
Sinimulan na ni Onoda ang pagkanta, at kahit nahihiya si Tadakoro ay nakisabay na rin siya hanggang sa unti-unti nang bumilis ang pagpadyak nila, at nagawa na nilang maungusan si Daitsubo. Hindi makapaniwala si Tadakoro na nagawa nga nilang lagpasan si Daitsubo dahil lang sa pagkanta, kaya sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magtiwala kahit weirdo si Onoda. Ipinagpatuloy nila ang pagkanta habang nakikipag-ungusan sa iba pang mga siklista, hanggang sa ang pulutong na lang ng mga siklista ang kailangan nilang lampasan, at pagkatapos yun ay makikita na ulit nila ang mga katim nila. Dahil doon ay muling nabuhayan si Tadakoro ng pag-asa at naramdaman niya na unti-unti nang bumabalik ang lakas ng katawan niya, kaya nagpapasalamat siya kay Onoda at sa kantang iyon. At para sa muli nilang pag-arangkada ay siya na mismo ang nagyaya kay Onoda na kumanta pa sila. Samantala, kumpleto na ang miyembro ng Hakone Academy, habang paglingon naman ni Ima Izumi ay hindi pa nito nakikita ang mga katim nila. Dahil doon ay inasor siya ni Midosuji at sinabing baka nahirapan na ang mga katim niya sa karera kahapon kaya baka hindi na umano kinaya ng mga iyon ang pangalawang araw at tuluyan ang kinain ng lupa. Tumugon si Ima Izumi at sinabing sandali na lang ay makukumpleto na rin sila kaya si Midosuji na lang umano ang maiiwang mag-isa pero nagpatuloy pa rin ang pang-asar niyon nang biglang sabihin ni Kinjo na kumilos na ang Hakone Academy. Nag-alala si Ima Izumi dahil hindi pa sila kompleto nang bigla nilang marinig na may humahabol na 4 sa likuran. Inisip ni Ima Izumi na katim na nila iyon pero 5 pala umano ang bilang ng humahabol at iyon ay ang mga taga Kyoto Fushimi. Pumantay si Miss Ota kay Midosuji at sinabing laglag na umano ang numero 172 at 176 ng Sohoko bagay na labis na ikinagulat ni Ima Izumi. Napaisip ito kung ano na ang nangyari sa mga kagrupo nila habang pinagtatawanan sila ng nangungunang grupo ni Midosuji. Lalo rin siyang inasar nito at sinabing baka nagpipiknik na umano ang 4 na taga Sohoko dahil sa ganda ng panahon pero pinayuhan siya ni Kinjo na huwag na iyong pansinin. Dagdag pa ni Midosuji na wala sina Ima Izumi sa posisyon ngayon para kalabanan ang Hakone kaya unti-unti na umano silang maiiwan sa hulihan at lalamunan ng karamihan. Nagkunwari pa ito na inaalok si Ima Izumi na sumali na sa kanyang team para sabay na lang umano nilang kalabanan ang mga taga Hakone, sabay tawa ng mapansin na halos maniniwala na sa kanya si Ima Izumi at sinabing hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos mga asar ay pumila na ang mga taga Kyoto para mag-accelerate at habulin ang mga taga Hakone bagay na lalong nagpawala kay Ima Izumi sa focus. Pagkaarangkada ng team ay wala nang iba pang nagawa si Ima Izumi kundi ang panoorin na lang kung gaano kabilis ang takbo ng mga iyon. Napansin ni Kinjo na hindi matanggap ni Ima Izumi ang nangyayari kaya tinawag niya ito ng malakas para hindi ito tuluyang panghinaan ng loob. Hindi naman inaasahan ni Fukutami na ang Kyoto Fushimi ang makakahabol sa team nila pero mayabang na sinabi ni Midosuji na pakakainin umano nito ng alikabok ang team ng Hakone at dudurugin umano nila ang mga ito. Pero dahil kakapasok pa lang umano ng mga ito sa patag na daan ay hinay-hinay muna kaya ang paglampas muna sa checkpoint ang nais na patunayan ni Midosuji. Biglang ibinaba ni Izumaida ang zipper ng jersey niya at sinabing hindi niya nagugustuhan ang tabas ng dila ni Midosuji. Naalala nito na si Izumaida ang nakatapat kahapon ng wala umanong kwentang siklista na si Tadakoro, pero dahil sa pang-iinsulto ay sinabi ni Izumaida na si Tadakoro ay hindi tulad ng iniisip ni Midosuji, sapagkat isa iyon sa pinakamahusay na sprinter na nakilala niya. Pero dahil sumuko na umano si Tadakoro ay minaliit pa rin yun ni Midosuji at sinabing siguro ay himala lang na iyon ang nanalo sa unang checkpoint kahapon. Nagpatuloy sa pang-asar si Midosuji kaya sinabi ni Izumaida na tapusin na nila ang laban at patunayan kung sino talaga ang magaling. Dahil doon ay pinakilos na ni Midosuji si Miss Ota at sinabing isagawa na nito ang ika-4 na bahagi. Pumantay si Midosuji kay Izumaida at sinabing tingnan na lang nila kung sino ang mas magaling, nang biglang nakaramdam si Izumaida ng silas yun kaya isinara nito ang zipper ng jersey niya. Gayunpaman pinakalma siya ni Shinkai at sinabing huwag niyang hayaan na mangibabaw ang emosyon niya sa ginagawa niyang pagpapatakbo sapagkat sinisira lang umano ni Midosuji ang diskarte niya. Pagkatapos ay umabante si Shinkai at sinabi kay Midosuji na habang pinakakalma pa nila si Izumaida ay sila munang dalawa ang magtatapat. Bago ang karera ay nagpakilala muna si Shinkai bilang ace sprinter ng team sabay nagko-pause na siya umanong senyales na mananalo iyon ayon kay Izumaida. Naging interesado si Midosuji kaya agad nilang sinimulan ang laban. Habang humaharurot ay pinagtawanan at ininsulto ni Midosuji si Shinkai at sinabing hindi siya nases index sa bansag dito pero baliwala lang iyon doon. Habang nanunood sa laban ng dalawa ay iniisip ni Izumaida na hindi matatalo si Shinkai dahil iyon ang nagtataglay ng numero 4 o ang ace sprinter at siyang kinikilalang pinakamabilis na siklista sa buong Hakone. Maya-maya pa ay bumulusok na si Shinkai habang naiwan naman si Midosuji na humihingal sa pagod at nagtataka kung bakit hindi niya maabutan iyon. Nanggigil na si Midosuji makahabol lang sa relax lang na si Shinkai. Para kay Shinkai ay kakaibang numero ang ibinigay na iyon sa kanya ni Fukutami. Naalala niya na noong mga second year pa lang sila ay pareho silang napasali sa nationals dahil sa taglay nilang lakas at determinasyon.
At dahil sa dami ng natanggap nilang mga parangal ay silang dalawa ang itinuturing na pambato ng team. Binigyan sila noon ng pagkakataong magsalita sa harap ng ibang miyembro pero nagulat ang lahat nang itanong ni Shinkai kung pwede bang umatras na lang siya. Dahil doon ay hinabol siya ni Fukutami nang pauwi na sana siya upang tanungin kung seryoso ba siya sa sinabi niya kanina. Ipinaalala rin nito ang pinagdaanan nilang hirap sa pagsasanay para sa nalalapit na Inter-High pero sinabi niya na masyadong mabigat na tungkulin iyon para sa kanya. Nagtaka si Fukutami kung bakit nagkakaganan si Shinkai pero bigla na lang itong nagpaalam at sinabing kailangan na nitong umuwi para pakainin ang alagang kuneho sa bahay. Pero dahil sinabi ni Fukutami na hindi pa sila tapos mag-usap ay isinama na lang siya ni Shinkai pauwi. Habang nagpapakain sa kuneho ay hindi pa rin maisip ni Fukutami ang dahilan kung bakit nais nitong umatras gayong kayang-kaya naman nitong ilampaso ang mga kalaban sa kahit anumang paraan na gusto nito. At dahil sa sobrang panghihinayang sa kakayahan ni Shinkai ay hindi na nakapagpigil si Fukutami na hajipin ang damit nito at ipinaalala ang sinabi nila noon na pareho silang sasali sa Inter-High at magiging pinakamagaling. Doon na ikinwento ni Shinkai ang tungkol sa alaga niyang rabbit. Sinabi niya na kailangan niya iyong alaga ang mabuti dahil nasagasaan niya ang ina nito. Nasa kalagitnaan siya noon ng karera at pumipidal siya ng mabilis nang biglang tumawid ang inahing kuneho kaya aksidente niya yung nagulungan. Hindi niya na nagawang makaiwas hanggang sa sumemplang din siya pero agad din siyang tumayo at nagpatuloy sa pagpadyak dahil marami ang nasayang niyang oras. Gayunpaman sa huli ay nagawa niya pa ring ipanalo ang karera at nang pauwi na siya ay hindi sinasadyang sa rutang iyon din siya napadaan. Nakita niya ang batang kuneho na nasa tabi ng walang malay na ina nito. Doon niya napagtanto na sa kagustuhan niyang manalo at tanghaling kampyon sa larangan ng pagbibisikleta ay nakita niya ang isang bagay na matagal niya nang nakalimutan. Ang isa umanong natalo ay pwede ulit lumaban at maging kampyon pero ang buhay na nawala ay hindi na kaya pang ibalik kahit kailan kaya sinabi niya kay Fukutami na hindi niya na kayang pumadyak pa sa mga pagkakataong iyon. Naintindihan naman ni Fukutami si Shinkai at sinabing kakausapin niya na lang ang mga nakatataas sa kanila pero bago tuluyang umalis ay hinagpus niya ang kuneho at sinabing sana sa susunod na taon, kapag binuo niya na ang pinakamahusay na team ay ilalaan niya kay Shinkai ang numero 4 bilang ace sprinter ng team. Naiyak si Shinkai at nagpasalamat kay Fukutami kaya naman ngayon ay pumapadyak pa rin siya gamit ang numerong ibinigay ng kapitan. Para naman kay Fukutami ay isang taon ang hinintay niya para lang ipakita sa buong kapuluan ang ipinagmamalaki ni Shinkai kaya ngayong taon ay iyon ang tatanghaling pinakamalakas at pinakamabilis na sprinter sa larangang iyon.